listens to His word this morning. Manindog tanan. This is a heaven atmosphere wherein maminaw ka sa pulong sa Ginoo. And kinahanglan ato ang sentro atong kasing-kasing o una-una para makasulod ang leading sa Holy Spirit sa matag usa kanato. Hallelujah. Let us bow down our heads before God. Father God in heaven, through your Son Jesus Christ and the fellowship of your Holy Spirit this morning, we would like to welcome you dearly as you work in your awesome power sa matag-usa kasing-kasing o guna-guna karon nga imong ipadala diri sa imong simbahan. Ginoong Dios nga labing gamhanan, Dios ka sa una, Dios ka ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nga luyo sa 70 times hotter nga kalayo, wala gid masunog si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dios ka ni Daniel, nga luyo sa kadaghan sa leon, nga gihulog siya sa leon, wala gid mapangos ni masamad si Daniel. Dios ka ni Abraham, sa edad ni Sarah nga 90, nakapanamkon pa siya bata, Ginoo. Dios kagihapon namo hangtod karon ug wala ka mausab. Salamat Ginoong Dios sa imong pulong karon. Kay kining pulunga mo sa lingsing Ginoo, mamunga kini sa matag usa ka kasing-kasing ug una-una nga makadungog sa imong balaang pulong karon. Ang imong ubos nga alagad magpakaon na usab sa imong mga karnero. Lord, akong gituuhan nga ikaw akong baba karon. Himuha lang kong mouthpiece nimo karon. Himuha lang kong speaker nimo karon sa mga pulong nga gusto mong ipaabot sa imong makanakan. Kay kinahanglan kaming tanan niini. Dalaygon kag himayaw na even rebuke the work of the enemy nga magsamok-samong panimbahon karon. Espiritu sa pagkatamad maminaw sa pulong sa Ginoo. Ako kang gigapos gihinginlan karon pahawa in the mighty name of Jesus. Espiritu sa pagsamok-samok, Espiritu sa pagkakatulugon, maminaw sa pulong pahawa, I cast you out in this place in the mighty name of Jesus. We give you all the highest praise, Lord, today. In Jesus' name. Amen. Atong palakpakan ang pusog ang atong buhay na Diyos. I want to bless one person today. I just want to ask who can still remember the title of the message I brought up last Sunday. Who can still remember the title of the message? Sige daw. The beauty of authentic beauty. Okay, na kay gifts ako aon niya. Congratulations. And so, the title that I'm going to give this morning, Habit to Grow a Stronger Spiritual Life. Can you say that after me? Habit to grow a stronger spiritual life. Also maning habit, kada adlaw natong buhaton, nakasanayan natong buhaton. So we need to understand that we need to embrace a habit para mutubo ta nga lig-on sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen. We need, kay kung dili nato ni masabtan pa, balik-balik ang ato ang pagkinabuhi nga walay lami. Kay nung ka atong kinabuhi, mumatakag sayo, mukaon, mutrabaho, maniod to, muli na po, manihapon. Another day, the same cycle. Diba? Same lang. Kung wala ang Ginoo sa atong lifestyle, walay lami. Tama ba? Nganong magkinabuhi pa man ka? Ang nakagwapo lang yun sa atong kinabuhi kay naatay Ginoo. Other than that, wala may lami. Tingnan yun na ko ang Ginoo. Lord, wala may lami ang kinabuhi kung wala ka. Wala kong bayo, abitay nakikita nilang kumusaba doon. Sige na, Bob. Ikaw sa'y palit kung ilimnon nito, isa lang ka case. We need masabtan. Kaya kung dili, madalata sa binuang sayawa sa atong kinabuhi. Amen? Mga tawa tayo, yes, it's true. But we need to make sure na masabtan nato ni. This will draw us closer to the Lord. Kining stronger spiritual life nato, mudala ni sa tuwa nga mo close ta sa Ginoo. This simple habit is living by the word. Unsa daw ni nga habit?
living by the word. Can you say that? Pag kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Pag kinabuhi diya sa pulong sa Diyos. Mauna gid ni simple nga habit kay ingon niya sa Juan 1:1 sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Amen. Now if we live daily in God's word, dili gyud ta malayo sa Ginoo. Amen. But sad thing to note, igup ka, pasalamati si Lord karon. Sad thing to note, kapila na tag-ukab sa Biblia, pero ang pagtuman sa pulong mo ay pinakalisod buhaton. Ayaw kalain, but that is a sad reality nowadays. Jesus tells us simply how to do that. Itutuan na ta sa Ginoo. Ako ang pulong. Maunang nagsigig sirko-sirko ang imong problema, kay nilayo ka sa akong pulong. Kay naan ako'y love story gihimo nimo. Unya maghimo jud kag imong love story nga magkadipo-dipo na imong kinabuhi, magkayamukan pagid. Sumpayan pa yun, lintigid. Excuse me for the word. Amen? Naana sa'y pulong ihatag para mahayahay ang imong pagkinabuhi. That should be the habit that we need to do every day. Kumusta ang pagbasa sa Biblia? Kada Sunday ra ba nga magwali si Pastora o si Pastor Sammy o si Pastor Ivy o si Pastor Nelson? Kada prayer meeting ra ba? Christian! The habit for you to have a stronger spiritual life, is to read the Word of God daily. Kumusta ang Biblia? Naabugan lang siguro pag Monday to Saturday ba? Ang ok-ok na iniukap. Amen! Amen. Beginning today, promise yourself nga mubasa ka og pulong sa Ginoo maski unsa nimo ka busy. Palakpaki sa si Lord. Sige daw. Dili daw mo pugson pero subaya ko. Mubasa ko og pulong sa Ginoo kada adlaw. Maski unsang orasa. Sure to pag-inon. Panapugos, Ginoo ray na sayon. This is the habit for us to have a stronger spiritual life. Kabatik mo, kapansin mo, na kung wala kay basa-basa o pulong, wala kay attend o prayer meeting, wala kay simba, murag bukag yun ang adlaw-adlaw ni mong pagkinabuhi. Kapansin mo? Kay nalayo na gyud ka sa presensya sa Ginoo. Kung mangita kag presensya sa Ginoo, naara ang presensya sa Ginoo. Kay ingon siya sa Juan 1:1, ang pulong Dios. Maunang sa balay, kada adlaw ni Bible study and sharing. Kumusta mo pag Monday to Saturday? Naaba ang pulong sa Ginoo. We need. Dili ni siya joke. Ha? Kumusta? Kanang simba lang bata? Prayer meeting lang bata? If we need to be a strong Christian, we need to make sure that we are strong enough to read the word of the Lord. Kaya naadiri tanan. Nag-problema ka sa imong anak, naadiri. Nag-problema ka sa kwarta, naadiri. Nag-problema ka sa imong love life, Cherry, naadiri. Nag-problema kasi mong pamilya, ate na adiri. Everything, because the Bible is the love story of the Lord for you. Walay kulang, sobra pagaling. Hallelujah! So, we need to understand, nga nung maingon ka nga, kisuhanan man ko, pero puno man ko sa problema, because you don't understand. Kailangan nato masabdan na para maging strong ta ka Kristohanon. For us to have a strong Christian life, we need to embrace that habit.
ang nagbasa ng Bible Monday to Saturday? Laktaw-laktaw lang. Oh, dili gid no. Tinuod? Mas ikaw, Pastor Sammy, makalimot, kakapoy mo. Pero, dapat karoon ato nang i-change atong mind. It won't take us 30 minutes though to read the Bible, right? It won't take us an hour. It takes like 5 to 10 minutes. Pero kung gusto ka mag-meditate, you go with 30 minutes. Pauling tatak na Kristohanon yun ka. Ha? Kumusta? Pila ka? Imuha, pastora, usahay, makalimot. Tinuod, imuha po, check. See? God talks to us, all of us. Sa cellphone, it's okay. It's okay. Pero ang question ako, are you reading it with intimacy or are you just reading it for completion? Kinahanglan appeal ang heart. Na-adyo kay meditation. Ha? Na-ay meditation. Dili pwede. Una-una bitaw pag-abot sa problema. Yung kabalman sa una ako niwa. Sao naman ako ni Pastor ang pagsulban. Uy, yung mga gidakdakan sa katarong lata. Because nalayo ta sa presensya sa Diyos, manang usahay, suluhon nato ang kabukaton sa atong problema. Muna kailangan nato og habit para 24/7 protected ta, dili kasulod ang kabalaka sa atong una-una. Kinahanglan, we need to embrace that habit to build a stronger spiritual life. Guarded ka, perminti. Sulayin palayo. I challenge you. Tingala jud ka na ang kabalaka nag-urus-urus. Ang problema wa ka kasabot. Pero gani mo yung kag, Lord, I rest all my burden. Ikaw na'y bahala sa akong mga anak, Lord. Ikaw na'y bahala sa akong mga bayron, Lord. And later on, the peace that is coming from the Lord will embrace you. Tinuod kaayo na, ay nanuman, I have been there. Let's proceed to the word. This word of the Lord will embrace us this morning. Let's open the Bible, Matthew 7:24 to 27. I will read in English since I was able to quote this in English, no? 24 to 27. After I read this, please go ahead and read the Visayan version. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on the solid rock. 25. Though the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. 26. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. 27. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. 24. Busang tanan nga Paminaw nakadungog. sa pulong. Busang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin napak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. 26. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o dili mo tuman niini may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagpukod sa iyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin napak ug mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini og nagunog. Hallelujah. So things in the scripture that we can apply to our everyday life. There are two kinds of person. Niining versikuluha, wise and foolish. Matawag ka sa Ginoong wise ka kung gatuman ka sa iyang pulong. Matawag kang buang-buang sa Ginoo kung gapalayo ka o wala ka gatuman sa iyang pulong.
So kita gihapon ang mamili. We want to be called as wise or we want to be called as foolish. Maayo na lang hinay-hinay na nagbinuotan ka. Hinay-hinay na ngayon kagtabang sa Ginoo. Lord, pag-uhan ni akong batasan, Lord, yun ko ganahan ani Lord, maulawan yun ka ani Lord. Kuha ani pagkagarbuso na ko, Lord. Kuha ani pagka-irritated na ko, Lord, dahil lang pumasuko. Kuha ani pagkamadudahon na ko sa imong pulong o sa imong gahom, Lord. Kuha ani Lord, nausahay magunahon ako nga, naa ba kahit Ginoo? Ngano ingani man ang akong kinabuhi? Ang question, ang imong pagkinabuhi, ni ayon ba sa pulong sa Ginoo? Maunang heavy kaayo ang imong load kinadaladala. Kaya nga naman, dapat konektado sa pulong sa Ginoo imong kinabuhi para mabati nimo ang tinuod na kalipay o kalinaw. Now, asa ta diri? We need to embrace the wise men in the verse. We need to make sure that we are wise enough. We need to live in this world following the word of the Lord for us to be called wise. Jesus very clearly states that the rain, tanawa ha, the rain, the flood water, they will come. Ang pasabot ni the rain, mauning mga problema kada adlaw mo abot sa tuwa ka di nato mahibalaan. Ugma nakabalutan na matay si kuan. Ugma na ay nabahaan. Ugma na ay nasunugan na kawatan, nagbulang, tanang kasi problema. Wa na kay kwarta, na kay bayunon, girimati na imong motor, wa na ko kabalo. Kung kwaon ang Ginoo sa imong daily life, di gyud nato kaya. Maunang we need to develop a habit, a stronger spiritual life habit, nga kinahanglan yun nato magbasa sa pulong sa Ginoo. Kay ang tanang solusyon naa sa pulong, imura nang i-apply. Amen. Amen! Hallelujah! All of us will face difficult seasons. Sama sa isa ka tuig na ay Christmas na gi-celebrate sa kalibutan. Sama sa atong kinabuhi na ako'y mga season sa walagon, pagbingkil-bingkil, away, baha, lunog, tanan tamong agi ni ana. Kung dili nimo na gamitan og spiritual force, o spiritual root, o spiritual power, gunog ka, pildi ka. And I need to make sure nga binded ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Like I said, all of us will face difficult seasons. And if we are not careful, we won't be prepared for the difficult times to come. Kung dili ka gwardyado sa pulong sa Ginoo, mubackslide ka. Mamatiyan ka kuya, malang kay nene. Kung di ka gwardyado sa pulong sa Ginoo, backslide ka pre. Mawatan ka, makawatan ka. Kung di ka gwardyado sa pulong sa Ginoo, mabackslide ka. Amen! If we are not careful to apply the scripture, and we will not be prepared when deception comes, we will be swept away with false teaching. So sama aton na ay mga relihiyon nga maingon nga ang sa itong mga nagkuha sa itong mga young people sa una, kung dili tagwadyado sa pulong sa Ginoo, madala ta dito na ta, na silaag na ta. So kailangan kitang tanan, it doesn't mean na pastor lang na siya rin mubasa sa Biblia. No, because ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, wala kinahanglan titulo, ma-reverend ba, bishop ba ka, ma-apostle, ma-pastor ka, kitang tanan, kinahanglan, mubasa gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Amen. Walay exemption, ay maunay atong taming para maka-survive ta sa chaos sa atong mga kinabuhi. Amen! Amen. Be prepared when deception comes. We will be swept. If you are not prepared, you will be swept away with false teaching. We will be swept away by popular ideas that contradict the truth of Scripture. Kana bitaw mag-uyon-uyon na lang ka sa mga kalibutanong mga desisyon. Kaya wala ka nagbasa sa pulong, madala ka. Tama, kailangan makabalo ka. Ay,
has the final say. Maski pa na bishop ang puso na diha, kung wala na sa pulong sa Ginoo, ayaw jud tuuhi. Promise me, kinilang ang ato ang tuuhan. Kinilang ang makaluwas. Amen. O galing pag naay mga preaching diya, tanaw galing og dili mao ayaw tumana to. Kining naa diri maoy final say. This is the vindicator. God has the final say. Amen. Amen. Maski pag mo ako nitudlo ninyo pag wala gani diri ay tutuuli. Amen. Kaning naa lang diri kay kani ang makaluwas natong tanan ug mag-abot ta sa langit palakpak isa si Lord. Hallelujah. So we need this habit. When the testing of our faith comes, we'll fall into doubt. Tama? Kung maabot ang pagkusupuso, mga pagsulay sa atong kinabuhi, kinsa na'y nakasulay nga may nga naabag kay Ginoo, pag wala man, nganong nagsulod man niya akong problema. Nakatry na mo? Ang akong sunod nga question, ang imuhang pagtuo o ang imong pagkinabuhi nakalinya ba sa pulong sa Ginoo? Kunya baliki ko sa itubag mo. Tama? That's why we need to make sure nga atong ang pagkinabuhi naka-align sa will sa Ginoo. Amen! Amen. Everything na may proseso sa atong mga kinabuhi, but at least we try our best. Amen! Amen. Hallelujah! Let's proceed here. James 1 verse 2 to 7. Kinsay una nakakita? Basahon sa nako sa English. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Amen. Masaha daw sa Bisaya. Kasi na kita. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. 3. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Amen. 4. Paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon mahimpit aron mahimpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. 5. Apan kundi diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahingatagon ug manuluyon man sa tanan. Amen. 6. Apan pagpangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kaya ang nagduha-duha sama sa balod nga masunod bisag asa huy pa sa hangin. 7. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Hallelujah. Klaro kayo, no? Unya, kining pulong sa Ginoo ba, tinuod man yun di. Kumusta? Ang isa kay ko niyo, ako gi-repeat sa inyo, i-consider na nato nga kalipay kung makaagitang daghang mga pagsulay. Kay kano daw, isulayan ang atong pagtuo. Sa itong paniay, kung na kay mga trials diha, ayaw, ina ang ginuungan naman ni Lord. But inang Ginoo, Lord, tabangi ko nga masurvive na ko ni mga pagsulay o malampasan. Tagai ko kaisog, Lord, nga malampusan na ko ni nga mga pagsulay. Kaya naman, isulayan ang imong pagtuo. Amen. Check up pa ang imong kinabuhi karon. Nganong naaman ko'y pagsulay? Nganong naaman? Excuse me, naapod ko'y pagsulay. Kitang tanan na ay pagsulay, tama? Amen. Karon, ayaw na question na ang Ginoo, ha? Kung sa Lord, tabangi ko, Lord, makalingkawas ko anong pagsulay. Because ang burden nga gihatag sa Ginoo gaan lang. For my yoke is easy
my burden is light. Gaan lang pag naa si Lord kauban nimo sa inyong mga pagsulay. Amen? Amen. Let perseverance, also let perseverance, pagkamalahutayon ba? Mula na nung kagwarta, naapay mantika niyang tuyo isun-an mo pa na yun. Naapay bugas. Kung maglugaw-lugaw lang di ay ta. It's not about the money itself, by the way. It's all about your attitude kauban si Lord. Mag-unsa man ang lechon, pero way kalinaw. Wala si Lord. Mas maayo pang magginamos ko diri. Sulsulan o katong sabi ni Pastorang Hilaw. Basta na ako'y kalinaw, o na ako'y koneksyon sa Ginoo, ako ang pinakamalipayon nga tao. Don't question. Tanaw ni mong rin, nani lang man ako life. Hello, wala pa nahuman si Lord sa imong life. Mubalik ta sa pulong nga first good na revelation ni Pastor Sammy nga connected sa ako ang wali karon, Mateo 6:33. Siguro lang nga nakalinya ka sa kingdom o mga buluhaton sa Ginoo kay ang tanan igadungag lang kanimo. Nag-ingon ba 1/4 dili? Wala, tanan. Mahimo ni siyang tanan kaya naman magsugod diha ang kalinaw. Luyo sa imong mga problema aduna kay kalinaw nga mabatunan kay nasayod ka wa ka gibay pabayaan sa Ginoo. Amen. This is the habit. Pero kung mangayo kag kaalam mo kahibalo sa akong pag-play sa drums. Ug sa akong pag-play ani, unsa akong pagwali, unsa akong maging pastor, kung mangayo daw ka sa Ginoo, tagaan ka niya. Walay kulang pag yun. Promise na ni Lord. Ang problema, ano sa ka nagsugod ng pangayo? Kaya, pray fervently. Seryoso yung pagpangayo ba? Lord, tabangi ko, Lord. Lord, tabangi ko, Lord. Tagay kong trabaho, Lord, nga dili ko makalimot sa imong simba. Kaisa, sa akong pagtrabaho, kawat naman ang Sunday, resign na yun, boy. Pag ang imong trabaho, makawala sa imong pagsimba, resign niya ng trabaho ka. Pangitag lang yung trabaho, pangayo, tabang sa Ginoo kay i-arrange na ni Lord. Lord, tagay kong trabaho nga walay apil ang Sunday, kay gusto kong simba ninyo. Nakita sa Ginoo seryoso imong pag-ampo, tingala ka, one day, naman, no sweat, higala. I've been there. I'm telling this because I've been there. Nung nag-resign ako, Lord, resign ko. Kaya dili na ko makalid sa praise and worship sa simbahan ako, simbahan sa Davao. Mag-resign ko, bahala na ka. Bahala na ka. Resign ko, tingala ko na yung nag-offer sa akong trabaho. Wag ko na ngayon, pero nasayang ka Ginoo. Amen. Anything that you ask to the Lord that He is connected, makaklaim ka sa iyang saan. Amen? But when you ask, you must believe and no doubt. Talang, Lord, ihatag pagunin mo akong ipangayo, Lord. Dili magduha-duha, ha? Kaya kung magduha-duha ka, matunga, dyan ka isa-isa lang. Dapat, walay pagduda. Amen. Doubt. When you doubt, you must believe and know that because the one who doubt is like a wave to the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Tanawa? Pila ka times nag-ampo ka nga na nagduha-duha, eh? Sa tasa ka mo. Sa ano? Kanang, maampo ko anita, mabago pag-ampo nga. Dapat di ay mo ampo ka nga dili mag-doubt. Same as dapat ang atong habit sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kada adlaw o dili nato dudahan na tinuod ba gyud ang pulong sa Ginoo kay tinuod gyud ang pulong sa Ginoo kay ang pulong Dios palakpakin sa Lord. Dili na ta mag-doubt sa pulong sa Ginoo. Pag ingon ganig hatag sa ikang pulong halad, hatag. Sulaye, kanta na po. Sulaye ang kaayon niya. Sulaye lagi. Patingala ka, daghan kang kwarta. Hallelujah! Those winds will come. Those trials will come.
with the word of the Lord, those are just nothing. Amen. Amen? Amen. This might not be popular for us to hear, but trials of any kind will come. But if I'm not honest with you, I'm not preparing you as a teacher of the word for the reality you're going to face. Ang reality sa pulong sa Ginoo, mauni, Jesus never promised us that you would have a perfectly ideal life. Wala siya kasaan, ha? Basig, tungod kay magtuwan na, karoon na kag-mansion niya, grabe na ang imong perfect ideal life. Wala, ha? Jesus never promised that every circumstance you face would be something that you enjoy. Wala sa siya nag-promise niya, ana, ha? Na ang tanang, pag musunod ka sa iya, ha, ang tanang circumstance na imong maagian, mga happy lang na moment. Wala po na ingon si Jesus, ha? Wala po sa Biblia, ha? Jesus never promised that you would have everything you want when you want it and how you want it. Wala po siya nagingon nga, pag musunod ka sa ako, makuha ni mo tanang butang karon dayon sa panahon gusto nimo nga ikaw ang masunod nga naa na dayon. Wala po niya gihukad sa imo, ha? Kaya naman, He is a sovereign God. Amen. Omnipotent, omniscient, omnivalent. Nasayod siya unsay makaayo sa imuha ug makadaot maunang siya gihapon ang naikontrol sa tanan. Amen. Amen? Amen. Pero naa siya yung promise. Isa lang ang promise ni Lord. He will never leave us nor forsake us. Dili ta niya pasagdan o biyaan. Amen. Basi man ko ang mindset nato nga muhatag ko di na kapulong para mamilyonaryo madato ko. No? Magpinuotan ko para ihatag ni Lord ang tanan nakong gipangayo. Unahon ako si Lord, yes. Kaya naaman sa Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Pero mas nasayod siya unsay ihatag nimo, kay nasayod siya sa imong kasing-kasing. Amen. 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 Pag dili pa ready ang imong kasing-kasing hatagan og tinagko, dili pa niya ihatag. Amen. Now, this habit will actually help us to face all the trials in our life. Amen? No, He promised instead that even in the middle of the storm, even in the middle of the trials, He will be there. Amen. Maunang eternal promise ni Lord na masking magkinaunsa imong kinabuhi na siya. Amen? Amen. He said, Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Can you read it in Visayan version? 31:8 Yes. Tultulan o kubanan ka sa Ginoo, dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Amen. Tanawang ka na nga promise, apil ka ana. Amen. Sige daw, apil ko ana nga promise mo, Pero Lord. ana nga promise. Ang problema ni ingon lang kag apil ko ana nga promise mo kakabalo sa tong i-promise niya. Unang pagkaugma mo problema ta. Unsa to yang i-promise? Dili tanya talikdan o biyaan. O dili daw tama? Discourage. Unsa naman ko wala utang na utang ka mo kung utang na sa ulo ko para Lord. Discourage box na yun. Be discouraged because I am your God. Amen. Anak nga saan apil ka ni anak ayaw yun kalimot. Maunang, the habit to build a stronger spiritual life is to read the Word and trust the Word of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah! That promise belongs to you and I. But if you want to stay spiritually strong, then we must develop that habit of living by the Word. Amen. Puyan nato ang pulong ba? Ikinabuhi nato ang pulong. Amen. Jesus says, anyone who listens to my teaching and follows it, that's the second part, is wise. If you
to say, but you're not actually obeying Him, and if you try to act or follow Him, and you're not listening to Him, then you're gonna make all sorts of assumptions about what God likes, what pleases Him. If you're not in the Word, then how will you know what God's will is? Tama? Amen. Kung wala ka sa pulong sa Ginoo, paano nato mabalaan ang kabubuton sa Ginoo? Amen. Kinahanglan magbasa ta sa pulong. Ingna mo kagalingon. Kinahanglan magbasa ko sa pulong kada adlaw. Kinsa pa'y walay Biblia? Kinsa pa'y walay Biblia? Sila daw basta. Pangayo mong tabang kay Pastora Ivy na magkaroon mo Biblia. Amen! Amen. Oh, ganun yung habit siya to have a stronger spiritual life. Kung saan na ito, pagkahabit ka ron, wa tayo Biblia, Sige lang, pagsugod sa Bible, honest, kinsay walay Biblia? Si Wawi daw. Kinsa pa? Pataas! Kinsay na ay Kanang yun, kanang personally nga, dito. Oh, Nandra lang sa church. Mga lang. oh, kana. Personally, wala. Oh, hala. Dapat natin personal Bible. Pwede kayo. Ha? Dili na ito mabuild ang ato ang habit to have a stronger spiritual life kung wala tayo personal Bible. Ha? Pag-ampo na sugad ugma, Lord, tagay ko Bible, Lord. Amen? Amen. Amen. So, let's proceed to the word. So, you need to both listen to His teaching and follow. Ako, na. Listen and follow. Dili enough na maminaw lang ta, ha? Kung sa daw atong buhaton, i-follow. Application of the word. Diha nato mailang nga spiritually matured na ta kung ang pulong sa Ginoo i-apply nato kadlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Amen. Say application of God's word. Can you say that? Say, Application of God's word. So we listen to the word by getting into the scripture, by being lovers of the Bible. Dapat love nato ni kay ang pulong Diyos. Amen! Ang problema na agok ka na yun ng Bible sa uban. Let's proceed to Psalms 1, 1-3. Ang sigingon sa pulong. I'm almost done here. Salmo 1, 1-3. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the weak or stand around with sinners or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Basada sa Bisaya. Salmo 1. Salmo 1, versikulo 1-3. Ulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Hallelujah! Sunod sa gibuhat sa mga makasasala. O makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. 2. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo o nagtuon siya niini adlaw ug gabi. 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubo dapit sa usa ka saka o namunga sa tingbunga. O ang dahon niini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Amen. Pa? Naisaan ang Ginoo, no? Kung ikinabuhi nato di ang pulong, magmalampuson ta sa tanan natong mga buhaton. Amen. Saad niya na, ha? So magsugod na ta basa sa pulong para ang sikreto sa gingharian sa pagsaka sa langit ug unsa na ito pagpahimuon sa Ginoo mabuhat sad nato. Amen? Meditate. Mag-meditate ta ba unsa kay pasabot sa pulong sa Ginoo niini kana para kanako. No? Unsay rema? Unsay pulong sa Ginoo para kanako? No? But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Sa to pa, ang pag-prosper na lamang sa pulong sa Ginoo. Amen.
And the real prosperity in all aspects atong kinabuhi is the application of God's Word.